Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayong lahat? Ilang oras na lang ay New Year na. Pero bago po tayo mag-celebrate ng bagong taon, patuloy na pag-aralan po natin yung topic po natin this week. Tayo po ay naumpisahan na nung Monday. Yan si Pastora Irish at si Pastora Cristel. At ang topic nga po natin, dump your phone. 10 reasons your paper Bible is better. Na mas mahalaga po talaga tayo po ay may physical Bible. Ibig sabihin meron tayong Bible, may sarili tayong mga Biblia, hindi lang po enough yung meron tayong application na Bible sa mga cellphone po natin kasi pwede tayong ma-distract, pwedeng magkaroon ng mga notification sa cellphone po natin habang tayo po ay nagbabasa. Amen po. So, sa hapon po na ito, ipagpatuloy natin yung topic po natin. Tayo po ay nasa number 7 na. So, before po yon, sabi niya ganun dito, your phone distracts, your Bible transforms. Kaya nga, naalala ko yung sinabi po ni Pastora Dayan, merong Holy Bible pero walang Holy Phone. Amen? So, maganda po na meron po talaga tayong mga physical Bible. Ibig sabihin, may libro po talaga tayo na yung sarili natin na binabasa po natin. So, number 7 na po tayo. Sabi niya pong ganun dito, a paper Bible is more personal. Dito po sa number 7, ang sabi niya pong ganun dito, a paper Bible is more personal. Kasi ang Bible po natin, kaya nga mahalaga, di ba lagi pong pinapaalala sa atin ng mga pastor po natin, kapag tayo po ay nagsisimba or uma-attend sa mga services, kailangan meron po tayong dala-dala na Biblia. Kasi sabi niya dito, yung number 7, yung number 1 po niya, paper Bible is add excitement and add intentionality to our reading. The more na tayo po ay may personal na Bible, nagkakaroon tayo ng excitement na basahin po ito. Amen po. At alam niyo po, napakahalaga talaga na meron po tayong binabasa. Ibig sabihin, hindi lang po ito sa cellphone. So, yung number 2, sabi niya dito, paper Bibles help us to better own the Word of God. So, the more na tayo po ay merong physical Bible or meron tayong paper Bibles, yung mga Biblia po natin, ito po ay makakatulong po sa atin na angkinin ang mga pangako ng Diyos. Amen po. So, may mga advantage at disadvantage po ang Bible sa cellphone. Sa cellphone, kapag tayo po ay may mga Bible, ang advantage po dyan, mabilis lang natin ma-search or makita kung nasaan nakalagay yung ganitong verse or kung nasaan nakalagay si Lazarus. Amen? Pero alam niyo po mga kapatid, iba pa rin po kapag meron po tayong mga paper Bible. Ibig sabihin may libro po tayo na binabasa talaga. Amen? So, number 3, sabi niya dito, paper Bibles are more convenient for looking back at notes. Yes, maaari po tayong makapag-notes. Pwede rin tayong mag-highlight sa cellphone. Pero iba pa rin po kapag tayo po ay may mga libro. Ibig sabihin, meron po tayong paper Bibles or meron tayong Biblia sa mga tahanan po natin at especially po sa atin. Nung ako po ay nag-aaral ng high school, di bali nang wala akong cellphone, basta dala-dala ko yung Bible ko. Kasi ako po ay nag-gather ng Bible study
every recess po namin, hindi po ako nagre-recess kasi yung room po namin ay nasa 4th floor. So, nakakatamad. So, ang ginawa ko po noon, lagi kong dala yung Bible ko, bag ko po lagi yan. At meron pong isang beses yung kaklase ko, binuksan niya yung bag ko. At nagulat siya bakit may Bible daw sa bag ko. Pero dun sa mga kaklase ko po, alam po kasi nila na kami ay nag-gathering ng Bible study kada recess yan. So, ang sabi niya pong ganun dito, paper Bibles are more convenient for looking back at notes. So, alam niyo po, may Bible po ako dito sa bahay. So, ito po yung ginamit ko kahapon habang nagpe-prayer and fasting. Ang dami pong mga notes at mga highlights. At iba pa rin po kasi talaga pag meron tayong mga personal na Biblia. Isa pong magandang tulong po ito. Mabilis mo lang siyang mabuksan kasi kabisado mo yung Bible mo. Amen po? Ibig sabihin nun, kapag hinanap mo ito, mabilis mo lang makita. Amen? So, sabi nga dito, number 4, paper Bibles help us to have the right motivation. So, kapag tayo po ay may mga sarili o may mga personal tayo na Biblia, sabi nga dito, ito po ay makakatulong sa atin na magkaroon tayo ng tamang motibo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen po. Sa lahat ng ginagawa po natin. So, ayan po yung number 7. A paper Bible is more personal. Meron nga yung lagi nga sa ating nasasabi na yung magandang i-treat natin o itrato natin yung Bible po natin kung paano natin pahalagahan yung mga cellphone po natin. Kasi ang cellphone, di ba, kapag mawaglit lang sa'yo, hahanap-hanapin mo yan eh. Tama po. Meron po akong nakita, ang ginagawa po niya, sa lahat ng pupuntahan niya, yung Bible niya ay dala-dala niya. Kung nasa kusina siya, kung may gagawin siya, ito po ay tinitreat niya, tinatrato niya na pinapalit niya dun sa cellphone niya. Kasi more on po sa atin ay mas lalo tayong nakatutok na sa cellphone. Amen po? Pero patuloy na pinapaalala po sa atin, lalo yan, di ba, may prayer and fasting po tayo, mag-e-end na po, ito na yung last day natin ng year 2025. Maganda po na meron tayong mga physical Bible. Amen? So, mag-invest po talaga tayo kasi para din po sa atin ito. Amen po? So, yung number 8 na reason your paper Bible is better. Sabi nga dito, number 8, marking up your paper Bible adds further value to it. So, ulitin ko po ulit, marking up your paper Bible adds further value to it. So, iba pa rin po talaga kapag tayo po ay may mga personal na mga Biblia. Kasi, madali lang natin siyang lagyan ng mga underline, ng highlights. Kasi, sa'yo yan personal mo yan tama po. So, number 1, sabi nga dito, yung under po ng number 8, enhance study and retention. Ibig sabihin ng retention, ito po yung pagpapanatili ng mga nababasa po natin, na may meditate natin na salita ng Diyos. Ito yung mga hina-highlight po natin. Kasi alam niyo po, ang disadvantage, kapag tayo po ay nag-highlight sa mga cellphone po natin, yung mga application na Holy Bible sa mga cellphone po natin, maaaring kapag halimbawa, nakalimutan po natin na may highlight ka pala doon, tapos nag-format ka ng cellphone, edi wala na ulit yun. Tama po? So, maganda talaga na meron po tayong mga paper Bible or may mga physical na Biblia po tayo. So, number 2, sabi nga dito, personal connection and history. Yan, nalalaman natin, nagkakaroon tayo ng, kumbaga, nag-notes, yung dates, and reflection po sa Bible. Nung ako po ay nagsisimulang magbasa ng Bible,
14 years old po ako noon. Ang isang panalangin ko, Lord, gusto kong magkaroon ng Bible na kada verses ay may explanation. So, nangyari po yun, maraming taon na ang nakalipas. Meron po sa akin nagpahiram ng Bible, ang ano po niya, NASB. Yan. So, New American Standard Version. Yun po yung Bible na binasa ko. At tuwang-tuwa po ako habang binabasa ko yun kasi ang tagal kong pinanalangin yun, ang tagal kong prayer yun sa Lord. Meron pala. Akala ko dati po ang Bible lang ay mabuting balita lang. Yan. So, marami palang iba't ibang klaseng version ng mga Biblia. At the more na marami tayong inaaral, minemeditate ng mga salita ng Diyos, hindi naman ito para sa iba, kundi para din po sa atin. Ang pinaka-main purpose kung bakit tayo nag-aaral, nagbabasa ng Biblia, ay para makilala natin ang Creator po natin, ang Diyos na lumikha po sa atin. Amen po. So, number 3, sabi niya dito, easier navigation. Ibig sabihin, na-navigate, nalalaman natin, makikita natin na ito pala yung nangyayari, ito pala yung lugar. Amen po. So, mahalaga talaga na meron po tayong mga physical Bible. May mga Biblia po talaga tayo. Amen po. So, paano yan? Malabo na yung mata ko. Paano yan? Medyo hindi na yung mata ko. Don't worry po. May mga Bible naman na malalaki ang letter. Nakakaplak sila. So, may dahilan pa rin, may reason pa rin para magkaroon tayo ng mga paper Bible or mga physical Bible po natin. Amen po. So, the Bible never hits you with a notification. Hindi katulad po ng sa cellphone, magno-notif yan na ito na yung yung sa Holy Bible, ito yung verse na magno-notif sa iyo kung ano yung Bible verse ngayong araw na ito. Amen po, yung mga encouragement, nagno-notif po yan sa mga cellphone po natin. Pero yung mga paper Bible or mga physical Bible po natin, sabi niya dito, the Bible never hits you with a notification. Pero ito po ang magno-notify sa heart po natin kasi nababasa po natin. Amen po. So, sabi niya dito, the more valuable it becomes, the more of loss we would feel if we were to lose it. So, the more na pinapahalagan po natin ang salita ng Diyos, ang mga personal nating mga Biblia, sabi nga dito, the more of loss we would feel. Ayan, so, nandun yung pagpapahalaga natin na hindi mawala yung itong libro na to. Lalong-lalo na po ang salita ng Diyos, ang mga paper Bible po natin. Amen po. So, ang sabi niya nga po dito, your Bible is a single purpose tool that focuses you on one purpose. Saan po yun? Knowing God through His revealed Word. Knowing God through His revealed Word. Kaya mahalaga po na meron tayong mga paper Bible, may mga physical Bible po tayo. Amen po. Kasi mahirap yung tayo po ay nangihiram. So mahalaga na meron po tayo mga personal na Biblia. At kung paano natin i-treat yung mga cellphone po natin, talagang kapag nahulog yan, kumbaga talagang yung pagpapahalaga po natin ay sobrang ayaw mo ngang magasgasan yan Ngayon po, masigitan natin na i-treat or itrato yung mga Biblia po natin. Amen? So, isa pong nakikita ko po dito si Kenneth Copeland, yung Bible po niya, ang daming mga, ang tawag doon, marami siyang mga sticky notes. Talagang malalaman mo na ang isang tao ay nagbabasa ng Bible ay yung Bible niya ay talagang palumana at the same time maraming nakasulat. Amen po. At isa nga po nabanggit kahapon ni Pastora Irish, yung Bible niya ay nilalagyan niya ng mga sticky notes. Ganon din po ang ginagawa ko. At nung time na kailangan ko na pong mag-aaral naman ng ibang version ng Bible, ganyan, mag-meditate ng ibang Bible, alam niyo po, pinagtatanggal ko yung iba at yung iba nga, kinuha yung sticky note at nandun po yung mga
notes, yung mga natutunan ko dun sa binabasa ko. So, mahalaga po talaga. At ang sabi niya nga po dito, treat your Bible not only a book, but more than a book. Kasi, higit pa po ito sa libro. At ang Biblia po ay hindi lang siya isang libro, kundi ito po ay nakakapagpabago ng buhay ng tao. Sa lahat ng libro sa mundo, ang Biblia lang ang kayang mag-transform sa buhay natin. Amen? So the more we read the Bible, the more we know the Lord. Amen? At yung pinaka-purpose ng buhay po natin. Kung mahalaga sa'yo, hindi mo hahayaan mawala, iiwan or pababayaan yung Bible po na yan. Amen po? Kasi kung papahalagahan lang natin ang salita ng Diyos, ang Biblia po natin, talagang lalagyan mo yan ng design. Amen po? At the same time, talagang pagagandahin mo yan. Kasi bakit? Nakikita mo yung pinaka main purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Amen po? So, lagi ngang sinasabi sa atin, naalala ko yung isang worker, naka-receive ka na ba ng love letter? Alam niyo po, ang pinaka-love letter po natin ay ito pong Bible, ito pong Biblia na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito yung manual na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay po natin. So, alam niyo po, last ko po dito, close ko po. Naalala ko yung kwento dati ni Pastor Boy. Meron po isang kasabahan po siya na hindi siya makatulog, na hindi po siya nagbabasa ng Bible. So, ang ginawa po nila, tinest po nila yung tao na parang tinago nila yung Bible, ganyan. At kinabukasan po, tinanong nila yung tao kasi nakatulog na siya eh. Ngayon sabi nung kasamahan po natin, akala ko ba hindi ka nakakatulog nang hindi ka nagbabasa ng Bible? Alam niyo po, sagot po nung isang tao po na ito, oo nga, hindi ako nakakatulog nang hindi nagbabasa ng Bible. Anong ginawa mo? Ngayon sabi po niya, nanghiram ako ng Bible. So, kapag may paraan, di ba? So, gagawa ng paraan. Kung gusto natin, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, maraming paraan para tayo po ay mag-invest ng salita ng Diyos. At ang sabi ko nga po dun sa mga kasamahan po natin sa lugar ng halahala, maganda na mag-invest tayo ng Bible po natin. Amen po. Kasi, the more na tayo po ay nag-aaral, nagbabasa ng Bible, yan yung time na nakikipag-usap tayo sa Panginoon at nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Kasi matagal na naisulat itong Bible, pero magiging epektibo lang ito, magiging buhay lang ito sa buhay natin kapag binabasa rin po natin ito. Amen? So, God bless po ulit sa bawat isa po sa atin at isang mapagpalang hapon po sa araw po na ito. At patuloy na maging excited tayo sa gagawin ng Diyos. Ilang oras na lang at New Year na. Sige po, misa pa po tayo pong lahat ay manalangin. Tuwa po tayo. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat o Diyos sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin na ito yung mga rason, Panginoon, kung aaralin lang namin, kung mabasahin lang namin, at kung magkakaroon lang kami ng mga personal namin, mga Biblia, mas makikilala ka namin sa buhay namin. Hayaan mo, Diyos, na mas lalo namin pahalagahan pa, mag-invest kami sa pagdating sa mga spiritual, lalong-lalo na sa Biblia, Panginoon, dahil alam po namin na ito ay makakatulong sa aming paglago spiritually, O Diyos, at paglago na mas makilala ka pa namin sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa mga paalala mo sa amin sa hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Isang maligong bagong taon. God bless po.